Sorry kung nagpunta ko dito. Simula ni Melody. Nasa garden na kami sa labas ng funeral chapel. Wala na ibang tao sa paligid at wala na ibang makakarinig sa usapan namin. May kadiliman sa pwesto namin. Ang malamlam na ilaw buhat sa garden light lang ang nagsisilbing liwanag sa paligid. Okay lang naman. Tipid na sagot ko. Hindi siya sumagot. Ilang segundong walang nagsasalita sa amin kaya nakaramdam na ako ng pagkailang. Alam kong hindi na dapat ako nagpakita dito. Pero gusto kong malaman mo na hindi ako nagpunta dito para manggulo. Maya-maya ay sambit niya. Gulat na tiningnan ko siya. Melody, tulad na sabi ko kanina ay okay lang naman sa akin. Isa pa, ay hindi naman masamang magparating ka ng pakikiramay mo. Lalo pa at gusto mo lang naman tulungan sa Josh. I don't have a good reputation, Aliyah. Kaya nga ramdam ko ang kakaibang tinginan sa akin ng mga tao. Naguguluhan pinagmasdan ko siya. Hindi ko na alam kung saan patungo ang usapan namin. Alam mo naman siguro kung sino ako sa buhay ni Jade at ni Luke. Anya habang iniiwas ang tingin sa akin. Nanatili siyang nakatitig sa kadiliman ng gabi. Ako naman ay hindi magawang magsalita. I have no right to judge her. Hindi ko naman alam ang totoong nangyari. Totoo lahat ng sinabi ni Jade. Sambit niya na para bang nahulaan ang tumatakbo sa isip ko. Nanatili lang ako nakatingin sa kanya. Hindi ko maunawaan kung bakit sinasabi niyang lahat sa akin ito. Gusto ko lang magpaliwanag sa iyo, Aliyah, para maniwala kung wala akong masamang intensyon. Malaki ang kasalanan ko kaya sinusubukan kong bumawi sa iyo. If you feel guilty about being with Josh, don't. Melody, ano bang ako nagdesisyon na huwag na magpakasal kay Josh? I don't want to be selfish. Una pa lang ay mali na tinanggap ko ang proposal niya. Mas lalo kong napatunayang maling magpakasal kami noong nalaman ko kung sino ka. Alam ko namang hindi ganoon kalalim ang pagmamahal niya sa akin. In fact, I am happy that he loves you. Siguro kayo nang ibinigay sa akin pagkakataon para makabawi sa mga kasalanan ko noon. Deserve kong lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Labis akong naguguluhan sa mga sinasabi niya. Nagtatanong ang mga matang ipinukol ko sa kanya. Melody, hindi ko maintindihan. Ano bang ibig mo sabihin? Bahalang araw ay maiintindihan mo din ako. Sa ngayon, sana'y huwag mong sayangin ang pagkakataon na meron kayo ni Josh. Ipaglaban mo ang relasyon niyo. Nakikiusap ang mga mata niya. Wala sa loob na tumango ako. Sana din ay dumating ang panahon na mapatawad na ako ng kaibigan mo. Miss ko na siya at alam kong labis pa rin ang galit niya sa akin. Bulong niya. Kahit sa dilim ng gabi ay nababasa ko ang lungkot sa mga mata niya. Hindi ko naman magawang sumagot. Si Jade ba ang tinutukoy niya? Sige, Aliyah. Aalis na din ako. Bigla ay paalam niya matapos ang mahabang katahimikan sa pagitan namin. Ngumiti siya bagamat bakas pa rin ang lungkot sa mga mata niya. Hindi na niya ako hinintay sumagot. Tumalikod na siya at naglakad palayo. Melody! Muli itawag ko sa kanya. Nilingon niya ako at pilit kong pinaglalabanan ng pagkailang na nararamdaman. Salamat. Hindi ko naisip na sasambitin ko mga katagang ito sa kanya. Gayon pa man ay gusto ko magpasalamat sa kanya. Malaking bagay para sa akin ang pag-uusap naming ito. Kahit pa hindi ko siya masyadong maintindihan. Ngumiti lang siya sa akin saka tumango. Pagko ipinagpatuloy na niya ang paglalakad patungo sa parking lot. Tinawanan ko na lang siya hanggang sa mawala siya sa aking paningin. Matapos ang ilang minuto ay naglakad na akong muli para bumalik sa loob ng chapel. Ngunit naulunigan ko ang galit na boses ng isang lalaki di kalayuan sa pwesto ko. Hindi ko alam kung bakit sa halip na balawalain ay mas pinili kong magtago sa mga halaman sa madilim na bahagi ng garden. Tumigil ka nga dyan sa kakaiyak mo, Mercedes! Nakakaya ka ng tingnan! Asik ng lalaki. Nagtatakang sinilip ko nag-uusap at namataan ko sa Alvaro na mahigpit ang hawak kay Mercedes at halos kalad ka rin na niyang asawa patungo sa garden. Pagkatapos ay pabalyang binitawan niya ito na halos mawala ng balanse. Ano ba problema mo? Ganting sigaw ni Mercedes. Kaibigan mo sa Santiago Mercedes, hindi ko siya kaibigan. Puno ng galit na sigaw ni Alvaro. Napatanga ako sa narinig. Tinakpan ko ang bibig para pigilan ang makagawa ng anumang ingay.
Bigla ay ang pag-ahon ng takot habang nakatitig ako sa nagliliyab na mga mata ni Alvaro. Anong sinasabi niya? Hindi ba't matagal na silang magkaibigan ni Tito Santiago? Gusto kong tumakbo. Ang matinong bahagi ng isip ko ay nagsasabing kailangan ko nang umalis. Alam kong maaari akong mapahamak ngunit hindi ko naman magawang umalis sa kinatatayuan. Animoy nawala ng lakas sa mga paa ko. Hindi ko magawang humakbang at pakiramdam ko ay madadapa ako sa labis na panginginig ng aking mga binti. Ano sinasabi mo, Alvaro? Hindi makapaniwalang tanong ni Mercedes. Nakatalikod siya sa akin at ilang pulgada lang ang layo niya buhat sa pinagtataguan ko. Hindi ko nakikita ang mukha niya ngunit halata sa nanginginig niyang boses ang takot sa asawa. Kitang-kita ko buhat sa pinagtataguan ko ang galit na itsura ni Alvaro. Umatras sa Mercedes kung kaya mas napalapit siya sa pwesto ko. Pigil ko na maging ang paghinga sa takot na makagawa ako ng ingay. Bakit apektado kang masyado sa pagkamatay ni Santiago, ha? Bakit? Mahina ngunit mapanganib na tanong ni Alvaro. Muli siyang humakbang papalapit kay Mercedes. Kasabay niyon ay ang lalong pagbilis ng tahip ng dibdib ko. Sa takot ay hindi ko na tiningnan pa sila Alvaro at Mercedes. Sa halip ay nagsumiksik ako sa pinagtataguan. Aray! Alvaro, ano ba? Nasasaktan ako! Napapitlag ako nang biglang mapasigaw sa Mercedes. Ano ha? Sumagot ka! Puno ng galit ang boses ni Alvaro. Malayo na siya sa kalmadong Alvaro na nakita ko kanina lang. Pinigil ko ang sariling silipin kung ano nangyayari dahil sa takot na baka makita nila ako. Isa lang ang sigurado ko. Sinasaktan ni Alvaro sa Mercedes. Alvaro! Calm down! Bakit? Calm down? Tanda! Mas marami ka pang iniluluhak kaysa kay Lucia. Ipinapahiya mo ba ako, ha? Ipinapakita mo sa mga tao kung gaano kakalungkot sa pagkamatay ni Santiago? Natural! Dahil kaibigan natin sa Santiago. Narinig ko ang malutong na sampal ni Alvaro kay Mercedes dahilan para mapasigaw ang babae sa sakit. Kailan mo balak umamin, ha? Kailan? Ano ba ang sinasabi mo? Umiiyak ng tanong ni Mercedes. Akala mo talaga hindi ko alam that you're sleeping with him? Ilang buwan niyo na ako niloloko ni Santiago. Ngayon ko napatunayan na may relasyon nga kayo. Malandi kang babae ka. Pakiramdam ko ay sasabog ang ulo ko sa narinig. Kay bilis ng tibok ng puso ko. May relasyon sa Tito Santiago at Mercedes? Yun ba ang dahilan kaya galit na galit sa Alvaro? Posible kaya may kinalaman siya sa pagkamatay ni Tito Santiago? The thought fills me with terror. Hindi ko na kontrolado ang panginginig ng katawan. Mas bumigat na rin ang bawat paghinga ko dahil sa takot. Idagdag pang hindi nakikisama ang mga binti kung pakiramdam ko'y nawala ng kakayahang humakbang. Ilang taon na ako nagtitiis, Mercedes. Santiago is unworthy of all the praise he received. Alvaro, mabuting tao. Tumigil ka. Anong mabuting tao? Ipinagtatanggol mo siya? Bakit? Dahil ba nahulog ka na rin sa kanya, ha? Tanong ni Alvaro. Hindi nagawang sumagot ni Mercedes. Ang tangi ko lang narinig ay ang mga hikbi niya. At nagawa niyo pa akong pagtaksilan? Nararapat lang na bumagsak siya. Dagdag ni Alvaro. You know what? Kasalanan mo lahat ng ito, Mercedes. Wala naman akong planong patayin siya. Pero lahat ay inagaw na niya sa akin. At nagpaagaw ka naman. Wala siyang kwentang tao kaya dapat lang siyang mamatay. Sunod-sunod ang ginawa kong paglunok. Inilibot ko ang mga mata sa paligid. Wari, naging napakalayo ng chapel sa paningin ko. Pinilit kong humakbang ngunit sa halip ay bumagsak ako sa lupa. Sa nanginginig na mga kamay at bintay dahan-dahan akong gumapang sa gawing kaliwa ko palayo sa pwesto nila Mercedes at Alvaro. Batit kong kapag nanatili ako sa pwesto ay makikita nila ako. Hindi ko na alintana ang mga daing ni Mercedes nang muli siyang kaladkarin ni Alvaro patungo sa kung saan. Kailangan kong makausap si Josh. Pilit kong pinigil ang gumawa ng ingay ngunit hindi pa man ako nakakalayo sa pwesto ay narinig ko ang malakas na sigaw ni Alvaro. Sino ka? Lumabas ka dyan! Para akong itinulo sa pwesto. Ramdam ko din ang pangingilid na luha dahil sa takot. Mas lalo ko nang ilabot nang marinig ko ang mga hakbang palapit sa akin, kasunod ay ang pagkasa ng baril. Hindi ako mangingiming iputok sa katawan mo kung sino ka man. Pagbabanta ni Alvaro. Josh! Tawag ko kay Josh sa isip. Tanaw ko ang ilaw sa chapel at tanaw ko na rin ang mga tao sa labas. Sana nga si Josh ang ilan sa mga nandoon.
Siguro naman ay kakayanin kong takbuhin ang pwesto nila. Lakas loob na tumayo ako. Hindi ko nilingon sa Alvaro at diretso akong tumakbo patungo sa direksyon ng chapel. Narinig ko ang malakas na pagmumura ni Alvaro. Hindi rin niya nagawa ang banta na papuputukan ako ng baril, marahil dahil magdudulot iyon ng kaguluhan. Habol ko ang hininga at halos maiyak ako habang tumatakbo. Nabuhayan ako ng loob ng matanawan ang dalawang tao na naglalakad papalapit sa gawi ko. Help! Help me! Nanginginig ang boses na tawag ko sa kanila. Mas lalo namang bumilis ang mga hakbang nilang papalapit sa akin. Why? What happened? Nagtatakang tanong ng lalaki. Bigla akong napatuwid ng tayo nang makilala ang mga sumalubong sa akin. Hindi ko maipaliwanag kung bakit mas lalo akong kinabahan. Henry? Halos kapusin ako sa hininga. Kasama niya si Sofia na noon ay bakas din ng pagkalito. Aliyah? Seryoso na niyang tanong. Ang mga mata niya ay gumawi kay Alvaro na noon ay nasa likuran ko. Henry, pigilan mo siya! Utos ni Alvaro sa kanya. Muli akong tinignan ni Henry. Nagtama ang mga mata namin. Umaasa akong makitaan ang pag-aalala ang tingin niya sa akin. Kahit ngayon lang. Kahit ngayon lang ay iligtas niya ako. Kung totoong kaibigan siya ni Josh. Sinulyapan niya sa Alvaro pagkatapos ay muli akong tinignan, ngunit para akong binuhusan ng malamig na tubig nang unti-unti ay nagdilim ang mga mata niya. Walang emosyon ang mga matang itinuon niya sa akin. Henry! No! Nagpapanik na sambit ko. Umatras ako para makalayo sa kanya. Sinulyapan kong muli ang chapel. Bumuwelo ako para sumigaw ngunit nahulaan niya ang gagawin ko. Malakas niya akong hinaklit at nagawa niyang takpan ang bibig ko. Nagpumiglas ako at pilit na ako mawala sa kanya ngunit mas malakas siya sa akin. Henry? Dad? What is happening? Nagpapanik na tanong ni Sofia. Nagpalipat-lipat ang tingin niya kay Henry at sa ama. Tinignan niya ako ngunit hindi niya magawa magdesisyon kung tutulungan ba ako. Sumabog na ang luha ko sa labis na takot. Kay lapit lang ng mga tao sa chapel ngunit wala man lang nakakapansin sa amin. Nagpumilit akong kumawala kay Henry lalo na nang mamataan ko sa Alvaro na humahakbang ng papalapit sa akin. Hawak niya sa kamay ang baril. She knows my secret. Pagbibigay alam nito kay Henry. Ramdam kong saglit na natigilan si Henry. Tito, ano balak mo? Dapat natin siyang iligpit sa lalong madaling panahon. What? Anong ibig mo sabihin? Nahimigan ko ang pag-aalinlangan sa boses ni Henry. Hindi ito ang oras para pailalin mo ang puso mo. Get moving. Baka may makakita pa sa atin dito. Dalhin mo siya sa sasakyan. Ako na bahala sa kanya. Utos muli ni Alvaro kay Henry. Binalingan din niya ako at itinutok sa ulo ko ang baril. Sumunod ka sa kanya at huwag na huwag kang gagawa ng anumang ingay. Kung ayaw mo, pasabugin ko ang ulo mo tulad ng nangyari kay Santiago. Dad! Anong ginawa mo? Anong ginawa mo kay Tito Santiago? Umiiyak na tanong ni Sofia. Bakas ang sakit at matinding takot sa mga mata niya. Noon niya nakita ang ina na nasa likod ni Alvaro at pulos pa sa muka. Mommy! Ano nangyari sa'yo? Tinakbo niya ang ina at umiiyak na inalalayan ito. Tito! Mahinang tawag ni Henry kay Alvaro. Tila wala siya sa sarili at bakas ang pagkalito habang nakatitig sa lalaki. Hindi nagpakamatay si Tito Santiago? Ikaw ang nagpapatay sa kanya? Huwag na kayo magtanong. Ginagawa ko lahat ng ito para sa inyo. Asik ni Alvaro sa dalawa. Salip na sagutin ang tanong ng mga ito. Pero Tito, wala ito sa napag-usapan natin. Ang sabi mo lang ang magsisimula tayo ulit sa Radiant Tech. Sinunod ko naman ang gusto mo. Magsasara na ang Click-It. Bakit kailangan mo pang ipapatay sa Tito Santiago? Puno ng sakit at kalituhan ang boses ni Henry. Marahil dahil sa nalaman kung kaya binitawan niya ako. Bakit? Anong masama kung mawala sa Santiago? He's nothing. Baka nakakalimutan mo ang ama mo ang utak sa pagtatayo ng Click-It. Pero saksi ka sa ginawa ni Santiago. Inagaw niya lahat ng papuri na para bang siya lang ang nagpakahirap itayo ang kumpanya. Henry, nalaman niya na ako ang totoong may-ari ng Radiant Tech at tayo din ang nasa likod sa pagbagsak ng Click-It. Matagal na pala niya tayong pinapaimbestigahan. I don't have a choice. Sa amin dalawa ay siyang higit na malaki ang kasalanan sa akin. Hindi ako papayag na ako ang makulong. Alalahanin mong damay ka dito kaya sumunod ka na lang sa akin. No, Tito. Hindi ako susunod sa'yo. Hindi kasama sa plano ko ang ipapatay sa Tito Santiago. Hindi ako mamamatay tao. Pagmamatigas ni Henry,
Inalis niya ang pagkakahawak sa akin. Nais ko na sanang tumakbong palayo pero dahil sa baril ni Alvaro ay nakatutok sa akin na hindi ko magawa. But, bakit? Paano mong nagawa ito? Umiiyak na tanong na Sofia na noon ay dinaluhan sa Mercedes na nanghihina na. Wala kang alam, Sofia. Sige, subukan niyo magsumbong. Walang hiya kayo. Walang kwenta. Ginagawa ko ang lahat ng ito para sa inyo pagkatapos ay ako pa masama sa paningin niyo. At ano? Si Santiago pa rin ang babae para sa inyo? Tito, calm down. Hindi mo kailangan gawin ito. You're acting impulsively. Maraming tao at kaibigan natin ang nandito. Mapapahamak ka lang kung pairalin mong galit. Mag-isip kang mabuti. Walang kasalanan si Aliyah sa atin, lalo na sina Josh at Ramona. Batid kong sinusubukan lang ni Henry pakalmahin si Alvaro na ngayon ay tuluyan ang nilamon ng galit. Wala na siyang Tiago, may kasalanan sa akin at wala nang ibang mapapahamak kung susunod ka sa akin. Dalhin mo babaeng iyan sa sasakyan. Siya ang nakakaalam ng sekreto natin. Kung mawawala siya, ay wala na tayong problema. Tito, siguradong hahanapan siya ni I don't care. Henry, ano gusto mong gawin? Mamili ka. Mapapahamak tayo kapag pinabayaan natin mabuhay yung babae na iyan. Sigurado magsusumbong siya kay Josh. And I will kill anyone who will get in my way. Bigla itinutok ni Alvaro ang baril kay Henry. Kahit ikaw, kaya mamili kang mabuti kung sinong kakampihan mo. Pakiramdam ko ay namanhid ang buong kong katawan habang nakamasid sa baril na nakatutok sa amin ni Henry. Wala kaming kalaban-laban oras na maisipan ni Alvaro na iputok iyon. Napadasal na lang ako na sana ay may tulong na dumating para sa amin, ngunit hindi ko magawang lingunin ang direksyon ng chapel. Josh, POV. Mr. Tan continued chatting with me. It's mostly about his meeting with Dad and his new business ventures. I try to listen to him, but I have trouble focusing on everything he says. Kanina inamataan ko si Aliyah na lumabas ng funeral chapel kasama si Melody. Gusto ko sana magtanong kung saan sila pupunta, ngunit ayoko namang mas lalong makatawag ng atensyon ng mga kamag-anak namin na nandito. Isa pa ay hindi ko magawang magpaalam kay Mr. Tan. But it's been nearly half an hour since Aliyah and Melody left, and I can't explain that worry that began to creep in me. Excuse me, sir. I just need to speak with someone. Kunway paalam ko na kay Mr. Tan, ngunit ang totoo ay bala ko nang sundan sa Aliyah. Okay, kakausapin ko lang si Lucia. Pagkatapos ay hindi na rin kami magtatagal. Sagot ng matandang negosyante saka tinapik ang balikat ko. I understand, sir. Sagot ko sa kabahagyan tumango. Naglakad na akong patungo sa direksyon ng garden. Hindi ako mapakali habang tinatanawan ang direksyon na pinuntahan ni Aliyah. Where is she? Madilim ang paligid at may namataan akong ilang anino ng mga tao di kalayuan sa pwesto ko. Napakunot ang noo ko nang mapansing ilan sa mga aninong iyon ay sa lalaki. Nagpalingaling ako sa paligid. Nawawala si Henry. Gayon din sila Tito Alvaro. Hinanap ng mga mata ko ang dalawa sa karamihan ng tao ngunit hindi ko sila makita. Kanina lang ay kasama ko si Henry habang nakipag-usap kay Mr. Tan, ngunit bigla ay nagpaalam siyang may kakausapin lang. Ngayon nga ay hindi ko na alam kung saan siya nagtungo. Imposibleng umalis sila nang hindi nagpapaalam. Hindi ko maipaliwanag ang kaba. Masama ang kutob ko. I hate to admit it but I had a feeling that something wasn't quite right. Dahil doon ay mas binilisan ko pa mga hakbang patungo sa garden. My steps came to a halt when I saw Tito Alvaro. Hindi niya ako napapansin ngunit buhat sa pwesto ko'y nakikita ko siya. Nasa kanang bahagi niya ako at malinaw kong naririnig ang mga sinasabi niya. He appeared enraged and furious. Malayo siya sa Tito Alvaro na kilala ko. My heartbeat became disorganized after I realized what was going on. May hawak si Tito Alvaro na baril at nakatutok iyon kina Henry at Aliyah. There is a look of terror on Aliyah's face and tears are streaming down her cheeks. Ano? Mamili ka, Henry. Ngayon mo pa ba ako tatalikuran kung kailan patay na sa Santiago? Tanong ni Tito Alvaro kay Henry. Natigilan ako pagkarinig sa pangalan ng aking ama. Anong ibig niya sabihin? Tito Alvaro, hindi ko to gusto. Pagdidiin ni Henry. Kahit anong gawin mo, Henry, ay damay ka dito.
Damay ka na mula nung pumayag ka makipagtulungan sa akin para pabagsakin ang click it. Halos mawalan ako ng lakas na narinig. Sila ang nagtaksil sa amin. Sila na akala namin ay karamay namin at kasama namin humaharap sa problema. Kasama namin sila sa bawat araw at gabi na nag-iisip kami kung paano maisasalba ang click it. Alam ni Henry ang lahat. He knows my struggles. Nakita niya kung paanong halos kainin ako ng konsensya dahil sa pagkalugmok ng kumpanya. Yun pala ay sila mismo ang nagplano ng lahat. Siya din ba nagplano para si Ali ang mapagbintang ng traidor sa click it? The pain of betrayal stabbed me so deeply that I almost collapsed. However, this pain is not enough. Hindi ako dapat na magpadala sa emosyon. Despite how difficult it was, I tried to remain calm. My chest feels tight, but I know I have to keep my composure. Ano? Pumili ka. Susunod ka ba sa utos ko o pipiliin mong iligtas ang babaeng yan? Muling tanong ni Alvaro kay Henry. Pakiramdam ko ay tumigil ang mundo ko nang itutok ni Alvaro ang baril kay Aliyah. No, she is my life. If he kills her, I'll perish along with her. That's when I lost it. Akmang ipuputok ni Tito Alvaro ang baril nang lapitan ko siya. Hindi niya agad ako napansin kung kaya mabilis kong nahablot ang braso niya at itinutok ang baril sa taas. Nagawa niyang kalabitin ang gatilyo ng baril ngunit nakatutok iyon sa kalangitan. Narinig ko pang malakas na pagsigaw ni Sofia. Nakuha din ng malakas na pagputok ng baril ang atensyon ng mga tao sa labas ng chapel. Halatang nagulat si Tito Alvaro sa biglaan kong pagdating pero saglit lang iyon. Josh! Anong ginagawa mo? Pinipilit mo talaga akong saktan ka? Gigil na sambit niya habang nakikipag-agawan sa akin sa baril. Nakabawi siya at sinikon niya ako. Tinamaan ako sa leeg dahilan para bahagyang lumuwag ang pagkakahawa ko sa kanya. Muli niyang itinutok ang baril sa gawin ni Aliyah na noon ay hinila ni Henry papalayo. Kasama din nila sa Sofia at Tita Mercedes na tumatakbo patungo sa direksyon ng funeral chapel. Tito, please, don't! Pakiusap ko sa kanya nang akmang papuputukan niya ang direksyon nila Aliyah. Natigilan siya ngunit bigla ay ngumisi siya sa akin. Para bang wala na siya sa sarili. Napakalayo na niya sa Alvaro na kilala ko. Noon ko narinig si Tita Mercedes. Kubala siya kay Henry at umiiyak na bumalik sa pwesto namin. Alvaro! Alvaro, tama na, please! Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mong gawin to! Humakbang siyang muli palapit sa asawa para pigilan ito sa balak gawin. Nangilabot ako ng lalong naging matalim ang tingin ni Tito Alvaro sa kanya. Kasalanan mo itong gaga ka! Malakas na sigaw niya. Nalaki ang mga mata ko nang ipinutok niya ang baril kay Tita Mercedes. Dalawang tama ng bala ang bumaon sa dibdib nito at agad itong bumulagta sa lupa. Umalingaw din ang malakas na sigaw ni Sofia na nakakita sa pangyayari. Tumakbo din siyang pabalik sa pwesto namin para daluhan ng ina. Mommy! Mabilis na nilapitan niya ang ina na noon ay habol na ang hininga. Hinawakan niya ito sa kamay at dinala sa kanyang pisngi. Mommy! Don't leave me! Look at me, please! Please! Nanginginig sa takot ang boses na Sofia. Niyakap niya ang ina sa pag-asang maiibsan na sakit na nararamdaman nito. Sofia, I'm sorry, anak. Bulong ni Mercedes. No! No, Mommy! Sigaw ni Sofia na makitang unti-unti nang pumipikit si Mercedes. Halos magwala siya sa pwesto. Ate, bakit? Baling niya sa ama. Ang boses niya ay puno ng sakit at pagdadalamhati sa sinapit ng ina. Naririnig ko din ang mabilis niyang paghinga dahil sa labis na kaba. Gulat na napatitig ako kay Tito Alvaro nang kay Sofia naman ito itinutok ang ulo ng baril. Magsama-sama na tayo, anak. Sama-sama na tayong mamatay. Tito, no! Sigaw ko. Tinalon ko ang pwesto ni Tito Alvaro dahilan para mawalan siya ng balanse. Hindi ko naalintana na maaari akong mapahamak. Bumagsak kaming pareho sa lupa at napigilan ko siya sa balak niyang pagbaril sa sariling anak. Nang makahanap ng pagkakataon na isang malakas na suntok ang pinadapo ko sa mukha niya, pagkatapos ay pilit kong binabawi ang baril sa kamay niya. Malapit na ako magtagumpay na mabawi ang baril ngunit hindi ko inaasahan ang sunod niyang ginawa. Inuntog niya ako ng ulo niya.
Nagdilim ang paningin ko sa lakas ng pagkakauntog niya sa akin. Dahil doon ay nakahanap siya ng pagkakataon. Akmang babangon ako buhat sa pagkatumbang, ngunit natigilan ako nang makitang nakatayo na si Tito Alvaro sa harapan ko at nakatutok na sa akin ang baril niya. Kakalabitin niya ang gatilyo noon nang bigla siyang sinugod ni Aliyah. Hinablot niya ang kamay ni Tito Alvaro na may hawak na baril. "No! Aliyah! Get out of here!" Utos ko sa kanya. Labis ang kaba ko dahil sa ginawa niya. Agad naman siyang hinila ni Henry at hinila din niya si Sofia na nagpupumiglas pa dahil ayaw iwan ng ina. Ako naman ay muling nakipangbuno kay Tito Alvaro. Kahit nahihirapan na ay hindi ko binitawan ang braso niya. Inagaw ko sa kanya ang baril at halos mawalan ako ng lakas nang nagawa niyang kalabitin iyon. Hindi ko na alam kung saan tumama ang bala noon. Pinakaramdaman ko ang sarili. Wala akong maramdamang anumang pinsala sa katawan, ngunit nanlamig ang buong katawan ko nang marinig ko ang impit na pagdaing ni Aliyah. Nilingon ko agad siya. Natigilan ako nang makitang bumagsak siya sa lupa. Para akong nawala sa sarili. Nanlalaki ang mga mata kong nakamasid sa kanya. Kahit madilim ay naaninaw ko ang mabilis na pagkilos ni Henry sa tabi niya para alalayan siya. "No, she's been hurt. Aliyah, you'll be fine. Don't worry." Nagpapanik ang boses ni Henry. "Help! Tulungan niyo kami!" Pagkuhay malakas na sigaw niya sa pag-asang may makakapansin na sa amin. "Daddy!" Tila wala sa sarili naman na bulong ni Sofia. Hindi siya makapaniwala sa nagawa ng ama. "Josh!" Mahinang tawag sa akin ni Aliyah. Her voice is filled with fear, which terrifies me as well. Pakiramdam ko'y umusok ang ulo at tenga ko sa labis na takot. Tatakbuhin ko na sana ang pwesto niya para daluhan siya, ngunit muli ay napigil ako ni Tito Alvaro. Nakakuha siya ng pagkakataon. Malakas na suntok ang pinadapo niya sa aking mukha. Naramdaman ko na lang ang pagbagsak ko sa lupa. Hindi pa man lumalapat ang katawan ko sa lupa ay nais ko nang makabangon agad para puntahan si Aliyah. I must know her condition. My whole body trembled just thinking of Tito Alvaro taking the life of the woman I love. Biglang pumasok sa isip ko ang anak namin, si John. Bukas ay paparating na siya dito kasama ang nanay. Paano na lang kung wala na siyang datnan? No, hindi ako papayag. Hindi ako papayag na mawala ang pamilyang sinisimulan ko palang buuin. Wala na akong pakialam kung ikamatay ko ang gagawin. Sa labis na galit ay sinugod ko si Tito Alvaro. Hindi ko alintana kung ilang bala pa man ng baril ang maaaring tumama sa katawan ko. Marahil ay nagulat siya sa bilis ko at hindi niya nagawang iputok ang baril. Binangga ko siya ng katawan hanggang sa mawalan siya ng balanse. Bumagsak siya sa lupa. Ang puso ko ay nilukob na ng galit. Nakalimutan ko na kung sino siya. Nawala na ang respeto ko sa kanya. Ang nangingibabaw ay ang galit dahil sa ginawa niya kay Aliyah. Pinagsusuntok ko siya sa muka. 1, 2, hindi ko na mabilang. Halos mawalan siya ng lakas at nabitawan na niya ang baril. I could see the blood on his face, which had always stayed my clenched fist, but I didn't stop. Hanggang sa halos mapatidan na siya ng hininga. "Josh, tama na! Baka mapatay mo siya!" Natigilan ako ng isang kamay ang pumigil sa akin. Nang lingunin ko ang may-ari noon ay nakilala ko agad. Si Ross. Itinuon niya ang mga mata kay Tito Alvaro na halos hindi na makilala sa tindi ng mga natamo niyang suntok buhat sa akin. "Sorry for being late." Hingim pa umanhin niya. Inilibot ko ang mga mata sa paligid namin. Namataan ko ang mga tauhan niya at ilang pulis na rumesponde sa amin. "Josh!" Tawag sa akin ni Ate Ramona. Puno ng pag-aalala ang mukha niya. "Puntahan mo na sa Aliyah!" Sambit niya. Napalunok ako ha. Tama, kailangan ako ni Aliyah ngayon. Sana lang ay hindi malala ang kalagayan niya. Isang malakas na suntok ang pinadapo ko sa panga ni Henry. Pasubsob siyang tumumba sa sahig ng ospital kung saan kami naroroon. Hindi pa man siya nakakabawi, isang sipa naman ang pinatama ko sa kanya. But I don't feel the satisfaction I expected to feel. This is not enough. Hindi mapapawi nito ang galit na nararamdaman ko ngayon. Para sa akin ay hindi ito sapat sa lahat ng kagaguhang ginawa niya sa pamilya ko.
Aliyah and Alvaro are both admitted in this hospital at wala na sa Tita Mercedes. Hindi na siya na-revive sa tindi ng tama ng mga balang natamo niya. Hindi pa rin ako makapaniwala. Kahapon lang ay masaya pa kami. Kung maibabalik lang sana ang panahon. Pakiramdam ko sa isang iglap lang inapunta ko sa masakit na sitwasyong ito. It hurts me so much that it has made me numb. And I'm on the verge of going insane. Lalo na habang pinagmamasdan ko si Aliyah habang patungo kami sa ospital na ito. Bumaon ang bala sa binti niya. The pain from her wounds is making her sweat a lot. Nagsimula na ring manginig ang buo niyang katawan. Labis ang kaba ko habang pinagmamasdan siya. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko alam kung saan siya hahawakan o ano ang mga sasabihin ko sa kanya para mawala ang takot niya. Pinipilit niyang hindi dumaing pero ramdam ko ang sakit na iniinda niya.